Okay, magandang gabi sa lahat. This is Justin Talk News PH. Bago tayo magsimula, gusto ko lang ilambing ng konti, na paki-like naman, paki-press naman yung like. Then, share this video kung gusto ninyo. Then, of course, subscribe kung mga bagong viewers pa lang kayo na dumaan dito sa Justin Talk News PH. Paki-subscribe naman para medyo dumami ng konti ng ating subscriber. Ngayong araw na to, ngayong gabi na to, pag-usapan natin to. This is a good news at tungkol ito doon sa kaso ni Senator Marcolita sa Comelec. Merong nagsampa ng kaso sa kanya tungkol doon sa tinatawag nilang susi. Alam naman natin siguro, ay hindi pa nakaalam kung anong ibig sabihin ng susi. Ito yung summary of contribution and expenses na kailangan isumiti ng isang kandidato sa Comelec pagkatapos ng eleksyon na naglalahad ng kanilang mga contribution ng mga donor sa kanila nung eleksyon at yung mga ginastos niya. So sinabi nung nagsampa ng kaso against sa Senator Marcolita na lumabag siya sa patakaran na yan. At ang magandang balita, mismong si George Garcia, yung commissioner ng Comelec, ang nag-announce na absuelto, walang sala si Senator Rodante Marcolita with regards to this case. So wala nang problema siya diyan sa susi niya, kasi ito ang laging minimension ng mga mga dilawan, mga kalaban ni Marcolita, ang kalaban ng mga anti-Duterte, na delikado daw si Marcolita na hindi matuloy ang kanyang pagtakbo bilang Vice President, or namimiligro yung pagiging senador niya dahil matanggal siya ng pagiging senador dahil dyan sa susi. Anyway, meron pang isa na kaso na hinaharap siya, yung SALN, pero hindi naman Comelec ang mag-decide niyan kung hindi yung ombudsman. At siguro malamang na may naka-file na rin ng kaso laban sa kanya dyan sa ombudsman with regard to his SALN. But para sa akin, matagal na proseso yan, lalo na kung dadaan dyan sa ombudsman. Kaya aabot ng 2028 yan. At yun nga ang mga impresyon natin sa pananalita ng ating Vice Presidente, na malamang ito ang magiging Vice President niya. Parang crime buster. Hindi na si Lacson ang crime buster kung hindi ito si Rodante Marcolita, dahil isa siyang abogado at nakita naman natin yung performance niya sa Blue Ribbon Committee. So nagpapahiwatig na si BP Inday Sara na ang kanyang Vice President ang maglilitis diyan sa mga korupsyon na nangyari ngayong administrasyon na to. Yung korupsyon yung nakaraan, ngayon, at in the future, yun ang sabi. So magandang balita yan. So maraming mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo na natutuwa sa ganitong balita. Napawalang sala si napakagaling nating senador sa aspect ng batas at ang pagpresenta ng kanyang mga mungkahi at ang kanyang mga pronouncement sa lahat na investigasyon dyan sa Senado na mumukod tangi. Very outstanding ang ginawa ni Senator Rodante Marcolita, at butong-buto tayo sa kanya kung siya ang magiging Vice President ni BP Inday Sara, at sa tingin ko yan ang pinili. Kaso sabi nga ni BP Inday Sara, hindi niya gusto niyang bigyan ng relief na against the attacks
ng mga kalaban, kaya hindi mo niya ilahat. Pero klarong-klaro naman na si Senator Marcolita talagang maging Vice President ni VP Inday Sara. Being a supporter of Vice President, presidente na para sa akin Vice President Sara Duterte, susunod tayo kung anong gusto niya. Kasama na rin yung mga pipiliin pa niyang mga senator, yung senatorial lineup natin, napipiliin niya. Na yun ang ikakampanya natin ng maaga, malapit na, ilang buwan na lang. Kasi ang iba magsisimula para sila sa December. Late na sila, nauuna tayo. So, paano siya napawalang sala si Senator Marcolita? Nagugulat din ako sa reason. Kasi daw, sabi ni George Garcia, ang commissioner ng COMELEC, napagbutuhan pala ito na mapawalang sala si Senator Marcolita sa butong 601. Siguro yung 1 against, then 6 yung 0 nag-abstain, walang nag-abstain, parang ganun. So yun ang boto ng Commission on Bank ng COMELEC. So ang sabi niya, natuklasan nila, isipin ang tagal na natin nag-eleksyon, ang dami ng eleksyon na dumaan. Ngayon pa lang matuklasan na may isang batas noong 2007 pa ginawa, 2007, kapanahunan pa ni Gloria Arroyo, na pinawalang bisa yung batas na nagdeklara na kasalanan yung hindi magdeklara ng susi. So, ibig sabihin yung batas na yun, meron isang batas na ginawa na mag-penalize for not declaring susi. At meron palang isang batas na nag-decriminalize sa batas na yan. At ngayon lang nila na-discover na meron palang ganun. Hindi ko alam kung sino nakadiscover, yung kampo ba ni Senator Marcolita? Pagkaalam ko, wala namang petition na pinail na sinasite yung batas na yan. So malamang motu proprio sila ang nakadiscover niya na meron palang batas na ganyan ang nangyari, na yung batas na nag-criminalize sa susi, non-filing of susi, ng summary of contribution and expenses, meron palang batas na omnibus election code natin na 7166, yan daw ang numero. I think section 109 yata ang minimension niya, na nagsasaad na hindi na criminal kung hindi ka makapag-file ng susi. So maraming matutuwa dyan kasi alam mo yung susi, maraming kumikita dyan. Alam ba ninyo yan? Kaya ang iba gustong tumakbo niyan. Tumakbo kahit anong posisyon kasi pwedeng hindi i-deklara. Pwede ka di mag-deklara. Kasi ang pinaka honest lang na tao na nalaman ko na milyones yung contribution na hindi niya, I think 4 million yata o 5 million. Yung kay Mayor Isko, na gusto nga niyang isuli, pero sinabihan siya ng isuli sa treasury siguro, yun ang gusto niya. Sinabihan siya ng COMELEC na hindi na kailangan isuli niya, bayaran mo lang yung taxes. Yung taxes na nakaakibat dyan sa amount na yan. So, yung ginawa ni Mayor Isko, hindi niya binalik. Yan ang advice sa kanya Kaya yung maraming mga kandidato na kumikita talaga dyan. Maraming kumikita. Sa kaso kasi ni Senator Marcolita, ang tuwiran niya, bakit hindi siya nag-file ng susi? Dahil yung pera na yan, yung contribution na yan, natanggap niya nung December 2021. February 11 yata siya nag-file ng candidacy. So, hindi kasi natin ma-charge siya na violation of susi kung hindi pa
hindi pa siya kandidato nung panahon na yon. O, bukod pa dyan, o, so kahit na sa ganyang reason, wala rin talaga siyang kasalanan. Dahil hindi pa siya kandidato eh. But, talo pang napaganda dahil na-decriminalize na pala yung batas sa susi na yan na criminal kung mayroong parusang kulong pa nga eh. At saka pagka disqualified in handling any government position. So hindi ka na rin makatakbo ng any position dyan sa pamahalaan, pero na-decriminalize na pala yan. So napakaswerte naman ni Attorney Senator Rodante Marcolita. So yun ang nangyari, na-decriminalize 7166 Omnibus Election Code ng Pilipinas. Meron din akong isang doon na in-announce ni George Garcia. Medyo na bahala din ako dahil pwede na pala inopen na nila yung pag-file ng motion or resolution for the conduct of People's Initiative. Ang mention niya, if yung ipa-file mo na petition for the conduct of People's Initiative ay tungkol sa legislation. Di ba legislation yung pagpalit ng form of government? Pwede na mag-file pa lang ganyan. I-entertainin daw nila yan. Pero hindi pa daw nila fully inopen. Hindi ko maintindihan kung anong ibig sabihin ng fully open to other siguro petition. Pero pwede na raw mag-file. Di ba nakakabahala yan? Maganda nga yung narinig natin na balita kay Marcolita. Pero ito naman, pwede na raw mag-file. So, alam na natin, si Martin Romualdez sigurado magpa-file yan para sa magkaroon ng change in the form of government into parliamentary form. Hindi kaya ito preparasyon para sa balakin nilang magkaroon ng pagpalit ng sistema ng ating pamahalaan from presidential to parliamentary. Kasi alam naman natin na gusto talaga nilang manatili sa pwesto, at sa pamamagitan nito, kung ma-file nila ang resolution na yan, pwede nila i-file din sa Kongreso, siguradong maaprubahan. Then kung papayag ang Comelec o sa Senado para magkaroon ng change in the form of government na maging parliamentary tayo. At ang mga ambisyon nila ng mga ugok nito na si Martin Romualdez sa maging Prime Minister, then forever na presidente si Bongbong Marcos. At siyempre, ang maghihid dyan sa parliamentary, tulad na nangyari ngayon, majority floor leader natin sa Kongreso ay si Sandro Marcos, to be groomed to become a Prime Minister after siguro kung magsawa na si Martin Romualdez. So kung matupad ito ngayon tinututulan ni President Duterte na talagang gusto nila to stay perpetually, forever and ever, amen. Yun ang gusto nila mangyari. So narinig ko lang nung announcement ni George Garcia, parang may balak sila na gagawin. Malalaman natin in the coming days kung anong move ng administrasyon na ito. Pero kailangan bantayan natin dahil na medyo magulo nga ang sitwasyon dahil may impeachment pa si BP Inday Sara. Ngayon may problema pa tayo sa supply ng oil natin, ng gasolina at crudo. So hindi tayo makafocus ng ganyan. So dapat bantayan natin ang galaw ng Comelec dahil alam naman natin nagpunta daw sa basement ng si George Garcia, punta sa basement ng Midas Hotel. Doon daw tinapat lang daw yung kotse, 4 na malita na medium size ang linagay doon daw sa kotse, sabi ng mga 18 soldiers natin. So delikado tayo niyan kasi siguradong gagalaw na yung malita. So babantayan natin yan. Marami rin naman nagbabantay dyan. Isa dyan si Aimee, ayaw niya. Hindi ko alam kung ano bang kakulo ni Aimee. Mabuti naman, magbabantay rin siya dyan. Ngayon,
regarding naman dito kay Lacson, dahil nagsalita si Lacson, ibang topic na naman to. So, to rehas, si Senator Marcolita ay naabsulto na yan sa kaso niya. So, medyo maliwanag ng konti. Nagkaroon ng liwanag ng konti ang direksyon ni Senator Marcolita towards the Vice Presidency kay BP Inday Sara. But ang problema ngayon yung salin niya sa ombudsman. Kaya niya, magaling na abogado si Marcolita. At saka marami ring kakampi niyan. Didipin siya niyan. Kung aabot man yan sa Sandigan Bayan, hindi ako maniwala na mapapabayaan yan. Marami naman magdidipinsa sa kanya. Hindi lang naman ang sarili niya. So, ito nga, punta tayo dito sa nangyari nangyari nung nakaraang araw ng paglalabas ng 18 soldiers natin. Kasi alam na natin na pumunta sila sa NBI kasi sabi ni Baligon, hindi naman kami takot. Kung anong itatanong nyo, itatanong. Kaya nga ang ginawa, nagkaroon ng mga individual affidavit dahil consolidated yung affidavit nila sa 18. Gusto mangyari ng NBI na hiwalay-hiwalay. So, in-interview sila pa isa-isa. Ang problema, isa lang ang abogado, si Baligon. Kaya palipat-lipat siya habang in-interview. Sabi nila, hindi naman interrogate. Pero hindi ako maniwala gagawin ng mga taga-NBI yan. Kahit nasabihin mo na medyo may pagkaano hindi talaga may malita rin siguro yung si Melvin Matibag, bagong NBI director. Ang balita-balita dyan sa loob, maraming may disgusto dyan kay Melvin Matibag, lalo na yung mga sabihin natin na matagal na dyan sa NBI. Alam, ang daming matinong tao dyan, halos lahat matino. Tapos papasukan mo ng taong questionable ang karakter. Nakita mo naman sa unang arangkada pa lang, alam mo, si Matibag ka lang linagay dyan para lang sanggain itong mga revelation ng 18 soldiers na mga Marines. So, ang sabi ni Baligod, isa-isa daw sila, tinatanong, okay naman, kasi hindi naman nagsisinungaling tong mga to eh. So, kung ano yung alam na kaso, alam na insidente ng bawat isa, yun ang linagay doon sa affidavit na bawat isa sa kanila. Nung bago pirmahan, siyempre, dapat re-reviewin mo yun. Dapat may abogado talaga. Dapat may abogado na nag-witness dyan sa pahayag mo ng laman dyan sa affidavit. So, ang nangyari, may isang pumirma. Tinanong daw, pwede kumuha ako ng kopya para sa akin. Sabi nung NBI agent, hindi papayag hindi papayag yung nasa taas. Yun ang pagkasabi. Sabi nila, hindi na kami yung iba, hindi na pipirma kung ganyan. Hindi na kami pipirma, ba't pipirma kami dyan na ayaw nyo kami bigyan ng kopya. Dapat may kopya dahil re-reviewin mo pa yan bago mo pirmahan kung tama ba yung nakalahad doon sa affidavit. Yan. So yun ang impasse. Umalis na sila. Si Baligod, may kwento rin si Attorney Baligod na sinabihan daw siya ni Melvin Matibag na dapat hindi ikaw ang abogado dito dahil meron ka rin, sinampahan ka rin ng kaso. Pwede ba yun? Kahit na abogado ka, pwede ka dipinsahan ang sarili mo kung hindi demanda ka. Kaya parang hindi abogado ba yan abogado yan si Melvin Matibag galing ng PDP laban yan taka nga tayo, biglang sumipot yan at yan ang ginagawa, nakikisama sa sindikato. Ngayon sabi ni Baligod nagulat daw siya na ang sinasabi ni direktor at sana huwag daw siya magpakatanga. Parang hindi siya abogado kung ganyan. Hindi ba niya alam yan? Ang dami namang kaso na mismong involved ang dinidemanda abogado. Sila rin hindi kumukuha ng other counsel. Mismong abogado lang ang sinasampa ng kaso. Siya rin ang bibigsa sa kanyang sarili. Maraming
kaso na ganyan eh. So, yun ang nangyari dyan sa NBI. Ngayon, ito naman si Lacson nagsasalita kasi naipit na to eh. Dahil sa insistence ni pressure insistence ni Senator Marcolita na mag-conduct talaga ng another probe dyan sa flood control. At napipilitan siyang i-invite itong mga ex-sundalo na mga bodyguard ni Saldico sa issue ng malita. So, sabi niya, nung una sabi niya, hindi ko kayo i-invite kung hindi nyo ibahin yung ano nyo, yung affidavit nyo, testimony. Hindi malaman kung anong gusto niya mangyari, isa-isa ba o individual affidavit ba or ibahin ang content. Ang sabi ng iba, baka gusto niyang ipawalang sala si yung mga congressman at saka si Martin Romualdez na talagang abot langit ang kanyang pagdipinsa kasama na si Bangag. Dinidipinsahan at pinuprotektahan niya, kaya laging putol-putol yung investigasyon dyan sa Blue Ribbon Committee dahil talagang gusto niyang dipinsahan yung dalawa. So ngayon, pumayag siya, kaya nag-schedule siya ng April 14, pagbalik ng recess kasi may Holy Week recess sila ngayong 21 yata, ngayong 21 ang simula hanggang April 14. So sa April 14 daw ipatawag niya yan at kung magsisinungaling daw sila, ipapakulong niya sa Senado. Paano mo malaman na yung sinasabi nila na sinungaling? Yung sa competition mo, yun ang basihan mo. Marami yung nagpasubalin yan. Mali ang ang assumption mo na ibig sabihin daw niya na baka abutin ng ilang taon pag-deliver nyo kung ganyang kalaking halaga. Samantala nung kapanahonan na inimbestigahan niya si Bernardo, siya mismo nagsasabi na ilang bilyon ang kasya dyan sa armored car sa ilalim ng Midas Hotel. Sinasabi niya, naniniwala siya ni Bernardo. Pero dito sa mga Marines, dahil nga in-implicate ng poon niya, ayaw talaga niya iimbestigahan. Pero ngayon, napilitan na siya na iimbestigahan. So, napakagandang pangyayari ngayong 14, aside from the 25, magsimula pala yung impeachment ni VP Inday Sara sa determination naman ng probable cause kasi ay yung determination ng sufficiency and sufficiency in ground, yung ground nila dapat pagsampa nila ng kaso na yan ay i-determine nila. Na-determine na nga eh. So, determination of probable cause naman sa plenary na magkaroon ng presentation of witnesses. So, ito, yung kay Lacson sa 14, yun naman sa kay Jerbel Luistro. Jerbel Luistro, yung may utang kay BP Inday Sara na hanggang ngayon hindi pa nabayaran. Ngayon, si Lacson naman magsimula ang investigation niya sa mga Marines o ex-soldiers at kasama dyan inaprubahan kasi niya yung request ni Governor Chavit Singson na magiging witness din dyan, magiging tawag nito resource person. Sabi ni Governor Chavit, handang-handa siya na isisiwalat at mayroon pa raw siyang bagong isisiwalat dyan na hindi pa niya nasiwalat sa publiko. So, napakaganda ng pangyayari. I don't know kung itutuloy yan ni Lacson. Alam naman natin si Lacson eh. Pag may intervention na, may bubulong na sa kanya si Martin Romualdez, huwag mong gagawin yan. Delikado tayo niyan. Bigla matigil yan. So, alam natin yan. Ilang beses niya pinatigil yan eh. Diba? Tapos, nagdadala siya ng witness ng dalawang babae kung naalala nyo. Siya ang sumasagot kung anong itanong ni Atty. Marcolita, Senator Marcolita. So marami tayong mga exciting na pangyayari dyan sa Senado at sa Kongreso at yan ang hihintayin natin. So itong mga Marines sa tingin ko, isa ito sa mga bagay na magpatagilid
dito sa administrasyon na to. Kasi ang pag-asa natin na magkaroon ng people power, wala na yan. Hindi. Ang mga tao hindi na talaga lalabas sa kalsada. So, I don't know kung anong mangyari. Merong ugong-ugong dito sa Manila, dito sa NCR, na parang mangyayari daw yung kidnap me. Kidnap me. Kudita me. Kudita me. Ibig sabihin, merong magpakulito sa sarili niya kung maipit na talaga daw. Kasi mahirapan magdeklara ng martial law. Mahirapan kasi dadaan pa sa Senado. At alam naman natin ang minority dyan, hindi papayag na magkaroon ng martial law. So mangyari, may kudita me daw. Daw lang ha, hindi mo mano. Chismis lang naman to. Balita-balita sa yung labandira nung kaibigan. Mga ganong balita ang nagchichismis na may kudita me daw na hinahain para magkaroon ng military junta na sponsor din ito ng administrasyon para forever hawakan nila ang gobyerno at mabura na yung possibility na magkaroon ng na-schedule naman na magkaroon ng eleksyon sa 2028, mawala na yung eleksyon. So hindi na mailik na presidente si Vice President Sara. Yun ang pinaka-target. Pero yan, spekulasyon lang at mga balita-balitang kanto lang. Hindi natin malaman kung naging totoo yan. Sana naman hindi. Still, hindi tayo mawawala sa focus natin. Tayo mga supporters ni VP Inday Sara sa kanyang desire to become our president by 2028. At hindi lang niya desire yan. Tayong lahat gusto na maging presidente siya. Kasi nakikita natin dito sa problema natin existing ngayon sa bansa natin na sobrang lugmok na ang Pilipinas in all aspects, economy, kabuhayan ng mga citizens, agriculture natin, pangalanan mo lahat, infrastructure, bagsak lahat yan, walang nangyayari. Kaya dapat talaga magpalit tayo ng administration at ang ilagay natin yung isang tao, isang babae na may tapang at malasakit at handang nagsakripisyo para sa bayan natin. So yun ang tandaan natin at tumulong tayo sa kampanya na ngayon ay ginanap na dito sa NCR. Marami nang umiikot. Ang other provinces, especially sa Davao, meron nang umiikot para mangampanya para kay President Inday Sara Duterte this early. Dapat gagawin na natin habang hindi pa sila nakahanda. So siguro hanggang dito na lang tayo sa episode na to. Then bago kayo, before you leave this channel, kindly press like, pakipindot naman yung like para naman marami ring makapanood sa channel na to. Kasi once na maraming like, maraming makapanood. Then try to share. Paki-share naman to kung gusto niyo itong video na to. Paki-share. Then napaka-importante sa lahat, yung mga bagong viewers natin o by accident you pass by on this channel, Justin Talk News Feeds, ay pakipindot naman yung subscribe button para naman regular na kayong manonood dito sa Justin Talk News Feeds. So with this, maraming salamat sa pagdalo ninyo at doon sa mga OFW natin, ingat lang kayo, hindi pa tapos ang kaguluhan dyan sa UAE, Dubai, Bahrain, Qatar. Medyo magulo pa dyan. Ngayon ang pinopokus ni President Trump yung Karj Island na nandyan ang dipo ng mga refinery ng Iran at ang problema nga niyan, ayaw niyang sirain kasi malulugmok ang Iran kung masisira yung mga refinery na yan. Pero kung kukontrolin nila yan, ang balita ko may papasok dyan ng mga Marines na 2,500 kasi nasira na nga nila yung mga military installation dyan sa island na yan. Kung meron ng Marines, hindi na yan magalaw ng mga Iranian Revolutionary Guards. So yun ang target ngayon ng US. So hayaan na lang natin sila kasi magkagalit sila ng mga European countries dahil ayaw tumulong kay President Trump. Na nagtampo na nga si President Trump na hindi tumulong ang mga Euro nation sa kanya.
parang nagtampo siya, tinulungan ko kayo. Ngayon, kailangan namin ng tulong nyo. At nakikinabang din naman kayo sa oil. Kaya tumulong kayo pag secure ng Strait of Hormuz. Ayun ang gusto mangyari ni President Trump. So, titingnan lang natin in the local front, yun ang pangyayari ngayon. So, salamat sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talk News page. And I hope we will come again on my next broadcast. Manood din kayo ulit. At salamat sa inyong lahat. At magandang gabi sa inyong lahat. Salamat po at God bless.